Narito ang mga panibagong revelasyon at mga natuklasan sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado sa pamilyang Diskaya na Bulgarin ang pinakatago-tagong lihim ng kanilang pamilya na dapat at karapatan ng bawat Pilipino na malaman, panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Mr. Chair, may I request the presence of MG Samidan Construction. Dito ba? I was informed I'm here, Your Honor. is around. MG Samidan. Ay, yes, ma'am. I'm here for Your Honor. Since your registration as a corporation with SAC in 2019, your paid up capital up to now remains 250,000. Yet, based on news reports, you bag a total of 5.022 billion pesos worth of flood control projects. Paano nyo po ito nagawa? Sa loob lamang ng 5 taon, mula sa 250,000 pesos, ngayon bilyon-bilyon na po ang inyong naging proyekto sa flood control. Your Can you Honor, explain to this committee, please? Yes, Your Honor, if I may. Yes. We are a sole proprietor company. We are already 34 years in the business po sa construction. In 1991, it was started by my husband as a authorized managing officer. Tapos nung namatay po siya noong 2007, I have to register again, but yung trade name po namin, yung trade name po ng asawa ko, yun pong ginamit namin. And this is a sole proprietorship company po, sir. In 2019, though, I've registered this company, but it's MG Samidan Construction and Development Corporation with the purpose sana of incorporating po, may magpa-transition sana sa corporation yung sole proprietorship. But nung nangyari na po yung COVID, hindi na po natuloy. So we have been using this sole proprietorship company until today, sir, Your Honor. Yes, ma'am. Thank you for that. Dito muna tayo mag-focus sa 5.02 billion from 2022 to 2025. Saan po itong mga flood control projects na ito makikita? Mostly sa CAR po, Your Honor. Lahat ito, Cordillera region? With yung may nearby provinces lang po sa may La Union at Pangasinan. Pero mostly po sa CAR region po. Direktahan na kita, ma'am. Itong flood control projects niyo na ito na 5.02 billion pesos. Meron bang ghost project nito? Wala po, Your Honor. So kung isa-isahin natin yan, puntahan natin from lahat ng ginawa nyo from 2022 up to 2025, wala talaga tayo ma-identify na ghost project. Wala po, Your Honor. So, thank you for that answer. I hope so na wala. Otherwise, kung may makita tayo later on, you are under oath. I suppose you know the consequences. Yes po, Your Honor. Thank you, ma'am. Thank you. At Thank you po. gaan yung pick up yung accreditation ninyo na ganito, nag-start lang sila sa 250,000 pesos. Hindi kayo nagulat na within a span of 2019, tapos pagdating ng 2022, 3 years. 2019 to 2022, 3 years. Biglang nakakuha sila ng billion-billion na projects. Hindi ba kayo nagtataka nito?
Your Honor, PICAP doesn't have an idea regarding the projects that a certain company secures. Like I said, we are not... Di ba kayo ang mag-accredit ng, ano yun, yung 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, gano'n ba yun? Yes, sir. We do the accreditation in terms of category and ARCC, but it is the basis for the implementing agency to qualify that particular contractor on the basis of the categorization and the ARCC. Categorization from E to quadruple A is a measure of the capacity of a contracting company. But like medium A, small a, large B is a measure of the capability of the company. So that means that even if you are a quadruple A company, if your ARCC is small a, then you cannot do billions and billions of projects. And for example, medium A is only until 150 M. So that is on a per contract basis, Your Honor. So every time they bid, they're only allowed to bid for a project until 150 M. Chairman, Thank you. I think the Yes. question of Senator Bato, with a company having a 250,000 paid-up capital, that very minuscule amount paid-up capital doesn't come into the picture in issuing a categorization for her license? Wala Yeah. bang bearing yun? Yun ang tanong niya. Your Honor, the basis of financial of a worth of a company is based on its net worth. Yeah, its net worth in 2019 was 39,484,000. Yeah. Now, the 250,000 pertains to their corporation, but until now, they don't have a license for their corporation. What do you mean? What corporation? Itong Samidan, Your Honor. Samidan? Yeah. Walang lisensya ito? No, they have sole proprietorship, Your Honor. They do not have a license for their corporation. Is that correct, ma'am? Okay. So you are saying that even a sole proprietorship can be given license by the PICAB, Yes, Your Honor. There is no prohibition. notwithstanding the fact that he or the company has only 250,000 paid-up capital, according to Senator Bato. First of all, what is the category of your license? If I may explain it po. Hindi, anong category niyo ba? General Engineering A. But we are not using the corporation po. We are using the sole proprietorship. The corporation. Yeah, I has think no- that's very clear already. Yes. Wala pa kayong lisensya. So ang ginagamit nyo is sole proprietorship. Ang tinatanong namin, ano pong category ng inyong lisensya? It's registered at PICAP as General Engineering A po. A. A po, yes po, Your Honor. So pagka A po kayo, ang allowable range of contract is only 300 million. Tama? Sir, nakakabid po kami according to experience and according po sa sinabi. Doesn't matter kasi merong merong range eh. Yes po. Kapag ka quadruple A ka or triple A up to large B, merong yan eh. That will be 450 billion. Ngayon ang tinatanong kasi Senator Bato, sa nakikita ko, nakakakuha ka ba more than or up to 300 million? Ay, hindi po, Your Honor. Hindi, kasi lalabas ito. Yes, as You are under oath kapag napatunayan na with your category A, nakakuha ka ng more than 300 million, then you will be charged as lying. Baka makontempt ka. So, nakakasiguro ka na hindi ka nakakuha ng 300 million? isang single project po yun, Your Honor. Di ba yan ang usapan, Mr. Chair? Yes, sir. For
For a category A contractor with an equivalent size range So, of medium B, they can ang bid up sinasabi to niya, hindi siya 210. nakakakuha ng more than 300 million. Tama? Na single project po, Your Honor. Senator, Yeah, ma'am. Just be sure, ma'am, ha? Kasi we need a span of 3 years, 5.022 billion. Pag didetalyahin natin yan, baka mamaya may lalabas dyan na more than 300. I'm just cautioning you. kasi pag ang ginawa mo, binrecap mo, ito yung splitting of contract. Halimbawa, 500 million. Ang ginawa mo in cahoots with the DPWH district engineer, 100, 100, 100, o in-split mo yung contract. Then you were able to circumvent the law. So, you have to be very careful. Baka sinasabi mo, per contract. Oo nga, pero in-split ninyo because malalaman po namin yun eh. In the end, you will be confronted with the reality na nagsinungaling po kayo dito. Kaya sinasabi namin kanina pa, yung totohanan lang. So, wala kayong in-split na contract? Wala po, Your Honor. O sige, tingnan natin. Senator, Yeah, Mr. Chair, according to records, ma'am, you have 58 flood control projects totaling to 5.022 billion. So, siguruhin po ninyo na out of the 58, ha, walang lampas sa 300 on. Otherwise, ha? 58 flood control projects. 5 billion divided by 58. Tingnan mo. Dali lang. Imposible. Mr. Chairman, imposible. 5 billion 5 billion divided by 58. 58. Oh. let me help you, madam. Yes po, thank you, Your Honor. 2024, ilan po ang flood control projects ninyo? 2024, last year. I'm not aware po sa numbers, but since 20... Hindi po kita matutulungan kung hindi nyo alam. Yeah. 2024, ilan po yung projects ninyo? Lahat. Sa flood control projects po, from 2022 to 2024... Hindi nga 2024 lang para sandali lang tayo. I cannot recall for... I cannot O recall ngayon, for now. 2025, ilan ang pinoprosecute ninyong flood control projects? Sa ngayon pong 2025, wala pong na-award. Wala kayong project ngayon. Sa flood control po, Your Honor. 2024, hindi mo ma-recall. Yes, what I prepared is only from 2022 to 2025 that we have 58 flood control projects po, Your Honor. Were you able to execute several projects at the same time? Halimbawa, sa isang taon, may 10 ang inyong ginagawa. Pwede ba yun? Yes po, Your Honor. Okay. Sabihin na lang natin 10 ang projects nyo in 2024. Ilan pong technical people ang hawak ninyo to dedicate them sa 10 projects which you are executing all at the same time? We have several people po. I'm not talking about several people. I'm talking about technical people and technical equipment. Each project must have dedicated personnel. We Project A, for example, meron kang 5 na engineers dyan. Iba-iba ang katungkulan dyan. Hindi mo pwedeng gamitin yon sa ibang project. Yes po, Your O, Honor. 10 yun. Sabi kanina, inamin mo, there are 10 simultaneous projects being undertaken by your company. Ang ibig mo ang sabihin, kung 5 tao yon, meron ka 50 engineers? May organizational chart po na nakalagay doon. Madam, I'm not talking of the organizational structure. We're talking about your ability to execute 10 projects at the same time. Lalong-lalo na, yung iba nasa Mindanao, yung iba nasa Cebu, yung iba nasa Baguio, isa sa Batangas. You cannot do that. Otherwise, magsisinungaling ka dito. Kasi malalaman po natin ito. Kaya ganito yung pagtatanong namin para makita natin. Kasi kapag sinabi mong you can execute 10 projects in 1 year,
kailangan mong magkaroon at the very least 50 engineers. Kasi ang gagawin ninyo, yung nakadedicate sa Project A, yun din ang Project B, Project C, hindi po pwede yun. Sa kontrata po at sa batas, hindi pwede yun. So kung meron kang 100 engineers sa pool mo, babayaran mo lang ba ng 100,000 na isang, you will have an overhead of about 10 million per month. Hindi kakayanin ng isang kumpanya yun. So lilitaw po at lilitaw. Yun po yung tinatanong ni Senator Bato. Sir, continue. Mr. Chair, 58 within 3 years. So hindi lang 10 yan kung divided by 3 yung 58. Example, ha? Thank you. 10 example lang, sasabit ka na eh. Yeah, thank you, Mr. Chair. With the indulgence of the gentleman from Davao, Mr. Chair, may we invite the Government Procurement Policy Board or GPBB? Kasi po, Mr. Chair, dito po sa listahan na hawak ko rito, isa si MG Samidan Construction na sinasabi sa GPBB ay may poor, unsatisfactory CPS rating. Yan po ang sabi at ilan pa mga kumpanya rito. So can we invite them? Kasi ang tanong po, na blacklist na pala ito. Kasi ang sinasabi po dito, ang guidelines po ng GPBB, pag ikaw may unsatisfactory na performance or poor CPS rating, dapat ikaw ay not allowed anymore to join and receive flood control projects. So may we invite this board para magpaliwanag kasi kasama po si Samidan dun, sir, na sinasabi na had poor unsatisfactory CPS rating at iba pang kumpanya, Equiparco, kasama din po, Tiki, Alertiki, Hightone, Road Edge, Sunwest, Legacy, EGB Construction. Ito po kailangan ho siguro may magpaliwanag dito bakit pinapayagan na makatanggap ng flood control projects when in fact they were already deemed yung kanilang proyekto unsatisfactory, Mr. Chair, at bakit nakakuha pa rin ito ng proyekto mula sa DPWH, Mr. Chair. So may we invite the GPBB to join us on the next hearing, Mr. Chair. Yes, Mr. Senator. And before we continue, let me acknowledge Senator Mark Villar's presence. Andito si engineer, si for DE Henry Alcantara. Is he here? Si Bryce Hernandez po, dumating na po ba? Yung DE ngayon na kasalukuyan DE. Wala pa ho. Si Bryce Hernandez. Wala po. Di Alcantara po nasa... Opo, si Bryce po, hinahanap namin. po Kasi yata. nabanggit po kanina eh. At si JP Mendoza, wala rin po. Kasi po ito yung yung nabanggit sa controversial and notorious sa district, no? Sa Bulacan. Mamaya po may tatanong po ako sa pick-up po, pwede yung may tanong sa pick-up. Sir, pero po no, may nabanggit po si Senator Lacson, no, na lumabas na yung pong yung sa pick-up yung license sa accreditation for sale, no? Para lang ma-clarify nyo rin po, no? I know that you have to maintain your integrity. Kayo po nag-accredit sa lahat ng mga contractors, no? Kung triple A man to, quadruple, pero may mga aligasyon na lumabas na may accreditation for sale. Salamat sa na impormasyon na isinawalat ni Senator Lacson kung saan umaabot sa 2 million umano ang hiningi para sa makapasa ang aplikasyon. So, ang tanong ko lang po ay may nakarating din po sa aking impormasyon, Mr. Chair, na meron po talaga license for sale sa PCAB, kaya nga daw po, yung ED ay kaya magbigay ng quadruple A category sa kahit na sinong contractor for a price, no? Ito po ay informasyon lang. Ay kayo po ibibigyan natin ng pagkakataon para po ito'y sagutin para ma-clarify din po. Package deal daw po ito. Yung ED daw po ang bahala sa requirements at experience ng contractor para mabigyan ng mataas na category. So, yun lang po. Would you confirm or deny? Sir? Your Honor, we have tried our best to institute safeguards at PCAB.
but we accept that it is not foolproof. And we will conduct an very thorough investigation regarding this because these are serious allegations. In fact, Your Honor, during the board meeting of SIAP last Friday, there was a resolution to the effect that it will be a third party that will be investigating PCAB regarding these allegations. For context, Your Honor, I have actually taken the cudgels of computerizing PCAB from end to end. And however, I know that there is no foolproof system and that it will always be a cat and mouse game. No? And so before, when PCAB was done, when licensing was done manually, it was easy to spot the fixers because they were just on the ground floor of the executive building. Right now, everything goes along the electronic highway. And so catching them would require really, people who also are very good at computer technology. So what I can assure you, Your Honor, is that we will be conducting a thorough, exhaustive investigation and let the chips fall where they may. And not only PCAB will do its internal investigation because it might appear to be self-serving, but SIAP itself, has already issued a board resolution stating that a third party will be investigating PCAB. Thank you, Your Honor. Nabanggit din po kasi, Ginilakay, no, na yung pong si Atty. Matienzo bilang ED sa PCAB, doon daw po madami ang nag-level up yung mga category, no, ng mga malalaking construction firms. So, can we provide information kung meron ho kayo ngayon, kung masagot nyo po ngayon, sa panahon na yon na binabanggit, nung naupo si Atty. Matienzo bilang ED ng PCAB, ilan po ba ang nabigyan ng AAA at ilan ang nabigyan ng quadruple A category? We would want to get that information, Mr. Chair. Andiyan ba si Mr. Atty. Matienzo, ikaw yung rito, ikaw yung binabanggit. Sen. JB, maybe you may want to request him to just submit documents as to how much, what is the number of AAA, quadruple A, and the other categories of licenses for to economize time. Yes, sir. I will submit po Yes. all the details po. Para ma-clarify din, kasi kayo yung binabanggit dito, no, according to our information. In the same manner, Mr. Chair, natanong na natin sila, Ms. Diskaya, doon po sa kanila pong mga kumpanya na nai-registro na tinanong ng ating minority leader, sa aking pagkakalam, dapat sa PCAB, talagang yung track record, no? It seems na mukhang license lang ang ginagamit at hindi track record para makakuha. So, do you have meron ba tayong proseso para ma-verify yung kanina pong performance ng PCAB? Actually, Mr. Chair, as it was mentioned a while ago in previous questions, the performance of the contractor is measured by CPS, which is actually under the ambit of the GPPB, and I actually appreciate very much earlier that GPPB will be called in subsequent hearings to actually shed light, because procurement is a GPPB issue, sir. Thank you. Mr. Chair, may I interject with the indulgence of the gentleman from San Juan? Mr. Chair, I was the head of the PCAB is saying na magsasagawa sa ng investigasyon. Ano pa ang kredibilidad ninyong gumawa ng investigasyon, Mr. Chair? Kung kayo mismo, mga board of directors nyo, mga kontratista, may mga kontrata sa gobyerno, ikaw, may proyekto, may contractor ka din, do sinasabi mo kanina wala kang proyekto sa gobyerno. How can you do that? Mr. Chair,
Pinagluloko tayo ni mga ito. I mean, Board of Directors na Contractors Accreditation Board, and then kayo mismo ang mga contractor? How can you do? Paano nyo bantayan ang sarili ninyo? Paano pa babantayan ninyo yung mga ibang tao, ibang kumpanya kung sarili ninyo hindi nyo mabantayan? Sige nga, di ba dapat ang tanong sa inyo, Mr. Chair, kailan kayo mag-resign? Well, actually, there's already announcement by Secretary Vince Dizon na he will suggest, Mr. Chair, today lang po, kalalabas lang po, na he would order a sweeping revamp of the Philippine Contractors Accreditation Board. Kasama po kayo doon. Kaya yung sinasabi ho ninyo ng mga investigasyon, kalokohan po yun, Mr. Chair. Dahil, alam naman ho ninyo, paano ngayon, Mr. Chair, pagre-resign, mga miyembro lahat kayo, may mga negosyo kayo sa gobyerno, Mr. Chair. Meron kayong mga kontrata sa pamahalaan sa DPWH. That's all, Mr. Chair. Excuse me, Chairman. Yung bang pick-up under sa DPWH? No, Your Honor. We are an attached agency of the DTI. Maybe he suggested, kasi hindi kayo under ng DPWH. I think you are under DTI, correct? Yes, Your Honor. And particularly under CIAP, Construction Industry Authority of the Philippines. Yes, Your Honor. Alam mo, ang sense nung kanyang tanong ganito eh. I think the conflict of interest aspect must be reviewed. Without putting any blame to you, the 3D Board of Directors of PICAB, notwithstanding the fact na kunwari puro private projects lang ang ginagawa nyo. Pero may problema pa din doon eh. You're the ones regulating. Hindi kayo pwedeng sumali. Otherwise, hindi na natin malaman sino nire-regulate. How do we regulate ourselves? Doon po papasok yun eh. I think for in the exigency of service, para makita natin talaga, there should be an honest self-examination talaga dito eh. For example, yung isa sa 15, EGB Construction, can you imagine? He's now involved with flood control project, subject of this investigation. He's not only a board member of PICAB, he's also a general manager of a electric cooperative in Isabela. He's also the president of general managers of electric cooperatives in Isabela. So, ang dami pong ano nito eh. This is something that we should all look into. Ngayon, ang DPWH naman. Paano halimbawa magbibid ang isang, whether it is St. Timothy, St. Gerard, or anybody, any one of the 15. Alam nyo naman, meron kayong applications, ang dami nyong system, meron kayong PCMA, meron kayong MYPS, meron kayong IMS. There is a law on impenetrability. Nobody can be on the same place twice. Hindi pwede. Senator Erwin Tulfo can only be here and he cannot be in our lounge. Paano magbibid paano mag-ooperate ang isang contractor, let's say, nando siya sa Mindanao, nando sa Cebu, nando sa Misamis Occidental, nando sa Catanduanes, all at the same time. Dapat meron kayong... Tapos ka na... Sino yung susunod? Senator... Dagdag lang point of information, Mr. Chairman, if I may. Just to add to the discussion, kasi that is precisely the result. We are hoping that is precisely will be the result of your committee. The legislation that we need to do with PICAB. We need to overhaul PICAB, perhaps look into the CIAP, and see if it is really should be under the DTI. So, itong mga lumalabas na ito, kaya nga importante po itong hearing ninyo, and I will full disclosure, Nung Thursday ng gabi, kausap ko si Presidente, gusto niya sibaking kayo lahat. That night, he told me, I'll sweep them out tomorrow, sabi niya. Sabi ko, don't, sir, dahil may hearing pa kami sa Lunes. I want to hear them, but baka pag sinip mo yan, wala na yan, hindi na magsisipot yan.
And this information that you are giving us now and that we are unearthing will help the committee in formulating a law. So, Minority Kaya, Leader, malagyan- dapat pala magpasalamat sila sa atin at nandito pa sila. Talaga, pasalamat pa kayo dahil kung walang Okay. hearing, sinibak na kayo ng Biyernes pa ni Presidente. Pero, siyempre may mga due process naman dyan, Senator, di ba? Eh, hindi. Appointee ng Presidente lahat yan eh. From the digong to renewal eh. Pwede silang alisin. Okay. Senator. Yes, Mr. Chair, thank you po. Mr. Chair, since wala na po si Secretary Bonoan, siguro si Jose Cabral can answer, inamin po ni Secretary Bonoan, nung lumabas po itong mga kontrobersyang ito, na indeed meron talagang lumabas na ghost projects. Ang tanong ko lang, Mr. Chair, sa inyong pagsasaliksik sa pag-aaral dahil nga nang pumutok na itong skandalong ito, mga ilang porsyento kaya yung ghost projects? Halimbawa, sa Bulacan na lang, at doon sa Mindoro, yung dalawang controversial na distrito. Out of all the projects, flood control projects, mga ilang porsyento ro ng ghost? Your Honor, Mr. Chair, sabi ko nga po kanina, nagpaikot na po yung Undersecretary namin for Technical Services ng mga QAU team sa lahat ng mga proyekto ng Region 3, 4A, 4B, 5 and 7 yata yung inuna. At yun po ang iniintay naming report kung ano po yung nakita nila based po dun sa listahan ng nakapublish po sa website o sumbong ng Pangulo na reported completed, Mr. Chair. So, i-follow up ko po kung ano na nangyari dun sa, alam ko po, 50 teams po yung dineploy na comprising of 2 or 3 engineers kada team to go around these regions. No? So, meanwhile po, yung internal audit din po, alam kong meron silang napuntang dalawa, may report na yata po sila na ready naman po yatang isubmit kay Secretary Dizon pagka magkaroon siya ng meeting. Pero hindi ko po alam kung anong porsyento dun sa completed o dun sa nakareport dun sa dashboard ng website ng sumbong sa Pangulo kung ilan po yung sinasabing guni-guni or ghost project. But do you confirm na meron talaga? Sabi po ni Secretary, meron po. Pwede natin, Mr. Chair, kung andito, anyway, andito na rin si former DE Henry Alcantara. Kasi po, Andito po. nabanggit yung niya na very notorious, no? Sa privilege speech, dito sa nangyaring hearing. Andito Maaaring po siya. pwede po siyang patawag na po natin para... Chair directs D. Alcantara to please take your seat. Proceed, please. Adi, Henry Alcantara, kasi po, nabanggitin ko kayo, ito yung pagkakataon din na maklarify nyo at malinis yung inyong pangalan dahil sa lumalabas dito sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at doon sa privilege speech ni Senator Lacson ay yung inyo pong District Engineering Office ang naging notorious, no, sa Bulacan. At na-confirm din po at inamin din po ni Secretary Bonoan na meron indeed na lumalabas na ghost projects. Ang katanungan ko lang po dito, narinig nyo ba na meron pala totoo ba na merong doon sa inyong terminology, doon sa inyong distrito na merong mga proyektong pang-sports at merong pang-pamilya? Narinig nyo na ba yun? Your Honor, Chair, parang hindi ko po mag-gets yung pang-sports saka pang-pamilya po eh. Kasi po, yan base ron sa dating commercial at saka ibig sabihin po niyan, pag sinabing pang-pamilya, ito po yung mga proyektong lehitimo, may execution at na-deliver, no? Na mga lehitimong kontraktor. At yung pang-sports, ito daw po yung talagang pwedeng paglaruan at talagang walang delivery, ito po yung guni-guni, ito po yung ghost projects at talagang buo yun na pinipera na lang. So, kino-confirm nyo ba o dinedeny nyo na meron pong ganitong dun sa inyong distrito? If I may po, explain ko lang po. Nung po ang ating presidente ay nagsalita po sa kanyang SONA,
After the day after po, I called up the present district engineer at that time, the Bryce Hernandez, to make an inventory of all the projects from 2022 to 25. Tinawagan ko po siya dahil sabi ko kailangan inventaryohin yan. Ang assessment ko lang po, baka mamaya po ay may mga kulang na haba, 1 metro, 2 metro, pa revalidate po. After 2 days, tumawag po ulit ako sa kanya. Sabi ko, anong balita? Mayroon ba tayong mga defects na kailangang ayusin? Sabi niya po, wala. After, nasa 4A na po ako nun, Assistant Regional Director na po ako, nagpa-Zoom Kailan meeting po kayo lumipat ng 4A? June 16 po, 2025. So, magmula noon, si Bryce Hernandez na ang district engineer ng First Engineering District Office sa Bulacan, tama? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Sige po. Mamaya po, Mr. Chair, tatanungin ko rin si Bryce Hernandez dahil mukhang wala na ho siya yatang planong sumipot, no? Dahil I think you have given ample time, Mr. Chair, that for him to show up, no? Nakasabpina na po siya ngayon and nag-ano ng contempt. So, I suggest that the warrant of arrest be issued on Bryce Hernandez and JP Mendoza dahil ito daw po yung mga notorious na talagang involved at mukhang wala na silang plano na sumipot dito. Sige po, ituloy niyo po, Opo, thank you po. Henry Alcantara. Nag-Zoom meeting po kami. Pinatawag ko po lahat ng mga dating kasamahan ko para po kaharap po sila at bine-verify ko po sa DE o ICDE Bryce Hernandez, meron ba tayong mga findings sa mga defects? Sabi niya po, wala. After the meeting po, isang kaupo lang po na construction chief ang nagpunta po sa akin. 2 po actually, si Engineer Galang, ang hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. So, ang sabi ko po sa kanila, August 3, 7 p.m., that was Sunday. Pinatawag ko po, lahat po sila. Sabi ko, totoo ba ang balita na mayroong mga project na nabayaran? Without my knowledge po, kasi po, explain ko lang po, ako po yung umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila nakapirma na. Sa bandang huli, ako po, yun po, meaning ko may negligence on my part. Nung pong meeting na yun, kausap ko po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. At sila po ay nagsalita na yun naman daw po ay pagagawa sa kontraktor. Sa kontraktor po ay papagawa. So, after po ng meeting, kinausap ko po yung Engineer J.M. Ramos, which is the construction chief. Sabi ko, mag-ikot ka, magsama ka ng mga tao, baka mamaya, mayroong mga ibang kulang talaga. So, after a day po, nag-report po sa akin na di umano'y meron pong mga mangilan-ngilan, hindi ko po alam yung eksaktong figure, na posible po, na posible. So, after po nan, kinausap ko po yung dalawa, sabi ko, bakit nagkakaganon? May mga lumalabas. So, from there po, since ako po hindi na part ng Bulacan First, sila na po yung mga nakaupo doon, hindi ko na po alam yung sumunod na step na ginawa po nila until such time na ito po, August 7, 5 o'clock in the afternoon. Pero cut ko na lang po kayo. Opo. Sir, isa na lang yun po, na pala, no? if you may, nag-report po ako kay Secretary Bunuan na may possible po ayon po sa report ng ibang tao ko. Kayo yung ba nag-report sa kanya? Nag-report po ako sa kanya, Na that was projects. 5 o'clock in the afternoon. But yan. Senator JB? Sige. Mr. Chair, kailan ka pinalitan ni Bryce Hernandez? June 16 po, 2025. So bago lang. Yes po, Your Honor. June 16, 2025. Yes po, Your Honor. Alam mo,
yung staff ni ni Senator Lacson, isang araw, 2 araw lang nilang pinuntahan, na validate nila kaagad, na pinpoint nila agad kung saan yung ghost project na yan na sinasabi. Tapos ikaw, na dating DE ng distrito na yun, hindi mo alam na meron pala? Yes, Your Nagtanong ka Honor. pa sa mga tao mo? Kasi po, ang proseso po namin, ang una pong dapat po in charge sa project ay project engineer. Sila po ang nakakaalam dyan sa site po. Project engineer, may materials engineer, may project Huwag na tayo inspector. magpapasahan dito ng kwan. You are the district engineer Yes po. of that engineering district. Yes, Your Honor. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, Di ba? if I may explain po, Your Honor. Hindi, tinatanong ko, pipirma ka ng papel, di ba? Yes po, Your Para Honor. makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Ibig mong sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmamaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka na lang rin. The buck stops at the district engineer as far as the projects that were being implemented in that particular engineering district. Dapat alam mo yan, di ba? Tapos nga, kunyari, magtanong ka pa sa mga tao mo sa baba, o meron ba? Tapos tanungin ka sa mga tao mo na, parang meron, sir, parang meron. Napaka-hirap intindihin na ikaw, district engineer, hindi mo alam. Tapos yung mga tao ni Senator Lacson, one day lang nila pinuntahan yan with the use of the GPS, na-locate nila, tinanong na yung mga barangay officials doon, sabi, wala talaga yan, sir. Wala talaga. 2 days lang ginawa ng staff ng Senado. Ikaw, you've been there for how many years ka naging DA doon? 5.5 years, sir. 5.5 years. Tapos Senator hindi mo Bato. alam na may ghost project pala. Senator Bato, I think you made your point already. Thank you, Mr. Wala Chair. nang time Thank you. si Senator. Wala Wala nang time, time, pero- Sorry, Senator JB. The last point na lang, Mr. Chair, siguro ikot na lang po ako doon sa ano. Hindi po lumabas po yung ano, no, naging controversial kayo ni yung inyong successor na si Bryce Hernandez. Yung inyong lifestyle, no? Kasi nga, how can a district engineer afford the kind of lifestyle? Nakita yung Marilo, no? Kayo nga, nakapatek Philip. Si Senator Bono, kung psychopathic lang eh. No? Si PW still na ngayon, promoted na. si Bryce Hernandez, ganoon din po. At ang meron ako, Chair, Mr. Chair, may information tayo. Na kaya gusto ko sana makausap si DE Bryce Hernandez. Pumapasok daw ito ng DPWH, naka-Ferrari pa. Sinitan nyo lang. Kasi nga, baka masyadong mahalata. Ang tanong ko lang po, ano oras po kayo pumapasok noon kayo po ay nasa Bulacan pa? Hindi po fix po lahat. Minsan po pag may meeting sa umaga sa NLEX Petro, nakipag-meeting po and then dumidiretso po ako sa office around 9 to 10 o'clock po. Ang aking informasyon, Mr. Chair, ay 10 a.m. Yes po. Kadalasan doon kayo pumapasok. Nung DE pa, tas assistant nyo sila Bryce at yung sila JP Mendoza. At 2 p.m. daw, Mr. Chair, umaalis na po sila. Ito po, confirm nyo kung totoo o hindi. 10 a.m. to 2 p.m., 2 p.m. diretso na raw kayo at nagkakasino. Totoo ba ito? Hindi. Ako po, umaabot po ako ng 5 o'clock, Your Honor. 4 o'clock, 4:30 po. Pero yung grupo niya raw po, hindi lang kayo shopping body, pati po sa paglalaro. Yan po, dapat po verify paano ho kayo nakakapasok. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa casino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, tila matakaw sa pera. Pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, 5 milyon, parang baliw, hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Do you confirm or deny, Mr. Alcantara, engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinatayaan niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po nakapasok sa casino, Your Honor.
Hindi po honor, pang ilang beses, hindi yan hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. O Minsan po kasama, minsan po hindi. so nagkakasino po kayo. Inamin ko po, Bryce Hernandez. Your Honor, Mr. Chair. So sa inyong paglalaro, bukod doon, yung lifestyle, balita ko nga, sana pag dumating si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest, ay mga ilang beses po kayo naglalaro sa isang sabihin sa isang buwan, yung grupo nyo po. Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Ang balita ko rin naman po, kayo naman hindi masyado, no? Yung hanggang 30,000, 50,000 lang, pero itong inyong sumunod sa inyo, medyo mas malaki-laki. So, Mr. Chair, pwede ho kaya natin pakuha ang CCTV footages ng kanilang di umano'y field trip araw-araw sa casino. If you can ask siguro yung Soler North kasi yun ang pinakamalapit doon po sa norte, no? Meron pa ako mga tanong sana, Mr. Chair, pero I'll just ask siguro on my next